Serio at ito ang aking presentasyon sa thesis on the short story ni Ricardo Piglia. Si Piglia ay isang Argentine na nobelista, kritiko, manunulat ng maikling kwento. Ito ay nabasa ko sa New Left Review, yung kanyang thesis on the short story. And di dapat niya actually tawaging thesis on the short story kasi dalawa lang naman yung kanyang thesis. I mean, yung kay Marx ay 11, yung kay Benjamin ay 15 pa nga yata. Dalawa lang. Falcon ni Federigo, bahagi ito ng Decameron ni Boccaccio. May salin ito actually si Sir Rio Alma, si Virgilio Almario, mula sa KWF ba? Makapal na libro. Si Federigo ay medyo mayaman, yayamanin, at nililigawan niya si Mona na yayamanin din. Parang sinusubukan niya i-impress yung babae, papa-party, ganyan, mga bongga, sosyalan na event, at si Mona ay hindi impressed. Naghirap si Federico, pero naghirap not in the sense na mahirap tayo. Kumbaga isang estate na lang niya yung naiwan. Sapat na yon dahil meron siyang mga servants doon na sila'y nagtatrabaho for him para siya ay manatiling mabuhay, hindi na lavish, pero yun nga, natira sa kanya yung pinakamamahal niyang falcon na kanyang inililipad sa tuwid-tuwina. Punta ka sa bukid, pakawalan mo yung iyong lawin, and then lilipad-lipad siya, siguro manghuhuli ng daga, and then babalik siya sa'yo. Ayun yung mga hobby ng mga lord. Di ba ang hobby nyo doom scroll? Sila nagpapalipad ng lawin. So, yun yung difference natin. Si Mona, yun nga, hindi impressed. So, nag-asawa siya ng ibang lalaki na nagkasakit at namatay. Mayaman yung lalaki, mayaman din naman si Mona. Siya ay nag-retire sa isang estate. Kasama ito ng kanyang grieving period. Si Iho ay naglalaro, no? magkapit estate sila. Ang nakikita niya, impressive nga yung falcon ni Federigo. And then, ito na mga anak niya, sumabay pa, nagkasakit. Namatayan na nga ako ng asawa. Parang Iho, matay ka rin. Wag naman ganyan. Nung nagkasakit siya, sabi ni Mona sa kanya, anak, ano ba yung gagawin ko para lumakas-lakas ka? And then, yun nga, sabi niya, Mommy, gusto ko sana akin na lang yung falcon. Tapos si Mona ay parang, ano ba naman to? Alam ko naman na naghirap yung tao dahil sa panliligaw sa akin. Ito bang anak ko, yun yung hiniling, yung falcon. Alam din niya na yun na lang yung parang pride ni Federigo. Siya ay caught in a bind. Pero pumunta pa rin siya at hindi niya sinabi agad kung ano yung kanyang tangka. So si Federigo, alam ba, yung love of my life ay dumalaw, mahirap na lang ako. Ano ba yung engranding maalo ko sa kanya? So, inutos niya yung kanyang falcon, nakita niya, no, siya yung sinakal niya yung kanyang falcon, pinaluto niya sa servant niya, at tapos yun yung inalok at pinakain kay Mona. Tapos, tuwan-tuwa, no, masarap, syempre, no? Well kept. And then, oo nga pala, Federigo, alam ko, nasira yung buhay mo dahil sa akin. Pero pwede bang sa akin na lang yung falcon? Kakakain mo lang sa kanya. Lolo ko lang si Boccaccio, no? So, akala natin may dalawang kwento. Yung kwento ng babae na hihingi ng falcon at saka yung kwento ng lalaki na nagmahal ng totoo. Pero actually, isang kwento lang sila. At yun yung unang thesis ni Piglia. Sabi niya, laging dalawa ang ikinukwentong kwento ng maikling kwento. Okay. So, yun yung unang thesis. Kwento 1, tsaka may kwento 2. So, ito yung anekdota ni Chekhov. As we know, si Chekhov ay maestro, no, ng panitikang Ruso at siya ay dinadakila sa kanluran kahit na siya ay Ruso. Mananalo ng 1 milyon ang isang lalaki sa casino, uuwi at trigger warning, magpapatiwakal. So, deadbolly niya yung sarili niya. Trigger warning. Thesis number 1 pa rin tayo, no? Sa conventional na understanding natin ng causality ng mundo, how we go about ordering our lives, how we understand the world. Ang dapat mangyari ay magsusugal ka, matatalo ka, and then kaya ka magpapatiwakal. Pero dun sa kay Chekhov, yung kanyang anekdota, hindi naman niya to isinulat, nanalo, iba yung second
term, yung second event, yung second move. Sa maikling kwento, inihihiwalay ang kwento ng pagsusugal at pagtitiwakal. They're the same. Tulad lang din ng Falcon at saka ng Love. No? Iisang kwento sila, pero pinaghihiwalay. Okay, so laro tayo. Mag-brainstorm ng mga tauhan at banghay na bagay sa anekdota ni Chekhov. Ibig sabihin, why would anyone, after winning 1 million sa casino, make patay their sarili? Punta siya lang casino, nanalo siya ng 1 milyon, umuwi siya at nagpakamatay kasi ang utang niya ay 2 milyon. So kahit nanalo siya ng pagkalaki-laki, siya ay baon pa rin. Ang bagay doon sa sugal, panalo, maaari tayong lumikha ng pagkadami-daming kwento mula dito sa twist na ito. Now, ang panganib, syempre, ay yung nakasalalay tayo sa twist. Sabi nga ni Piglia, no? Sa klasikong maikling kwento ni Poe, ni Quiroga, si Quiroga ay taga Uruguay. Yung kwento 1, yung sugal, yun yung nasa foreground. And then yung kwento 2, yung pagpapatiwakal, yun yung nasa background. Yun ay inililihim, nasa ilalim lang. So ang sining, ayon kay Piglia, sining ng maikling kwento ay ikwento ang kwento 2 sa mga siwang ng kwento 1. So ibig sabihin, para siya maging hindi unbelievable na uri ng kwento, na uri ng twist, na kumbaga organic siya doon sa iyong plot, kailangan nandun na siya sa simula pa lang para hindi siya out of the blue, hindi siya Deus Ex Machina. So ang sarap ng kwento ay magmumula sa paglalantad ng kwento 2. All along we thought it was about love. Actually, at tungkol pala siya sa Falcon. Okay, so dalawa yung kwento. Dalawa yung paraan ng pagkukwento. Kasi dalawang sistema ng causality. Ibig sabihin, you're still narrating story 1, pero you're also narrating story 2 with a different logic. Parehong pangyayari, pero dalawang magkaibang lohika ng naratibo. Meron kang yung story 1, yung green, and then meron kang story 2, yung red. Meron silang isang, hindi kailangan isa, no? Pero just to get the idea, meron silang isang overlap at na makikita mo na reading backwards, ibig sabihin pag natapos mo na at nalahad na yung story 2, nakikita mo na umaandar din pala yung story 2 habang umaandar yung story 1. Yun nga, nag-overlap sila dun sa paglalaba. Sa green, it's a green event. Ibig sabihin parang sa iisang event, dalawang kwento yung nangyayari. It's still whole, pero ano din siya, cleave. Parang siguro, parang tao na kunyari si Sir ay magagalitin, emotional. Pero siya din ay enthusiastic about teaching. It's the same force. Yung kanyang pagiging angry at yung kanyang enthusiasm sa pagtuturo, isa lang ang batis, yung kanyang emotion. So sisigawan ka niya habang nangulangot ka lang, sisigawan ka. Pero siya din yung sasabihin, ang gato lang kwarto mo! Ganon. Hindi mo pwedeng, Sir, sana hindi na lang kami sigawan pag nangungulangot kami. Ang gusto lang namin ay yung pinupuri nyo kami na parang ang galing-galing namin. It's the same teacher. Likewise, it's the same story. No? Iisa lang yung kwento ng sugal at pagpapatiwakal. Akala lang natin hiwalay. Parang trick eh. Akala natin isang kwento siya, pero dalawa pala, pero iisa lang pala. So, that in the compass, nung una kong binasa to, parang galing na galing ako kay Borges. Si Borges, by the way, ay Argentine din. Kaya siya touchstone ni Piglia. Paano nagoyo ng gangster yung police? So, magbabasa siya ng libro na ibinigay ni Borges. Ito yung paglalaba doon sa green-red. Si Lonrot ay police. Okay? Si Red Sherlock ay yung gangster. Si Lonrot, nag-i-investigate siya. And si Sherlock, siya yung nasa siwang, siya yung nagpa-plot ng kanyang revenge. Sa dulo mo lang malalaman na actually, kwento siya ni Red Sherlock at hindi siya kwento ni Lonrot. Pero kwento pa rin siya ni Lonrot. Akala mo kasi kwento siya ng
iimbestigahan ni Lonrot. Pero actually, kwento siya ng pagkagoyo ni Lonrot. So, ikukwento ko yung kwento. So, ang nangyari ay, ito yung summary, pero hindi ito yung nangyari sa kwento. No? So, di ba kapag nakapanood kayo ng maraming flashback na kwento, hindi naman siya ipe-present A, B, C, D, no? Parang A, and then C, and then makikita mo yung B. Okay. So, ang nangyari dito ay, may mamamatay na tao, scholar siya, nagsusulat siya, no? Tungkol sa sign. Kamali lang yung isa pang gangster, tapos pinatay niya yung person na yon. Doon na na-involve si Sherlock. At nakita niya sa na si Lonrot yung nag-iimbestiga at may involved na scholar. At nakasulat yon. Ang unang simbolo o ang unang signos ay nalahad na. So ang ginawa niya, yung gangster na pumatay accidentally doon sa scholar, pinatay niya rin, and then sinulat niya, ang ikalawang signos ay inilahad na. And then sa dulo, so si Lonrot, akala niya intellectual siya, no? Investigahan ko to, tapos lumalabas na 3 lang yung pagpatay. Pero siya, alam niya na 4. So meron pang isang krimen. So pumunta siya doon, and then natuklasan niya, set up lang pa lang yun lahat. At paghihiganti ni Red Sherlock sa kanya. At siya yung pang-4 na pinatay. So kumbaga parang din to kritika sa kritisismo. Akala kasi ng mga kritiko, mas alam nila yung teksto kaysa doon sa nagsulat. No? Kaya siya, binaril siya ni Borges. From the running board, one of them wrote on a pillar, "The last of the letters of the name has been spoken." This sentence revealed that the series of crimes was triple, and the public thus understood it. Nevertheless, I interspersed repeated signs that would allow you, Eric Lonrot, the reasoner, to understand that it is quadruple. Kumbaga, hindi na nga lang siya kwento 1, kwento 2, Parang nagkasalabat-salabat na siya. Pero si Eric ay binabasa niya yung kwento 2. Kaso na maling akala siya, na misrecognize niya yung kwento 2. Portent in the north, others in the east and west, demand a fourth portent in the south. The tetragrammaton, the name of God, Yahawaha, is made up of 4 letters. The Harlequins and the paint shop sign suggested 4 points. In the Manual of Lois, then, I underlined a certain passage. It manifested that the Hebrews calculate a day counting from dusk to dusk, and that therefore the deaths occurred on the 4th day of each month, imbes na 3rd day. Kaya nga, 4 yung murders imbis na 3. Trevaranus, I sent the equilateral triangle. I sense that you would supply the missing point, the point which would form a perfect rhomb, the point which fixes where death exactly awaits you. And doon siya pinatay, doon siya binarel. Medyo esoteric, pero on the surface, magigets mo naman. May police, akala niya may iniimbestigahan siya, yung pala sineset up lang siya. Parang ako nanood kay Dexter, si Trinity Killer, 3 lagi yung pinapatay niya. Isang babae, isang nanay, and then panghuli yung tatay. So ang tawag sa kanya ay Trinity. Pero matutuklasan na actually 4 yung pinapatay niya. Kasi may bata siyang lalaki na pinapatay din. Parang yun yung key sa mystery na yon. Na yung serial killer, kasi nga abusive yung kanyang family, na abusive yung kanyang tatay, pinapatay niya yung kanyang kapatid, yung kanyang nanay, yung kanyang tatay, yun yung Trinity. Pero actually, pinapatay din niya yung sarili niya in the form of the kid. So, paano magkwento ng ganitong klaseng kwento? Kung susundan mo si Piglia, actually, ang tanging paraan ng pagkukwento. Naiintindihan natin yung kanyang polemiko o yung polemikong bahagi ng kanyang sanaysay pag naaalala natin yung mga maikling kwento or pelikula na may twist sa dulo pero hate natin. Kasi hindi na set up, 'di ba? Parang managinip lang pala lahat, or multo pala siya, or kung ano mang iba pang twist na hindi na pull off. Parang kulam. Yung kulam, yung Judy Ann na pinapanood natin sa kulam, siya pala, nagkaroon siyang temporary amnesia, hindi niya alam yung nangyari. Ang pinapanood natin sa flashback, akala natin yung kambal niya na naghihiganti sa kanya. At minumulto siya pero sa dulo, matutuklasan natin na siya pala yung evil. Siya pala yung mangkukulam at yung nang-disturb sa kanya
ay yung spirit ng kanyang mabait na kapatid na nag-a-avenge dun sa pagpatay niya sa kanya. Now, nevertheless, lesson learned, hindi na pull off na ikwento yung dalawang kwento as one story. Para nagkukwento ng kwento, habang nagkukwento ng isa pang kwento. Yun yung challenge. Thesis number 2 ni Piglia, ang lihim na kwento, ang susi sa anyo ng maikling kwento. Okay? Ibig sabihin, kumbaga, formalist to, no? Kwento 2, at yung pagkwento, yung challenge, yung hamon sa pagkwento kay kwento 2 ang susi sa anyo ng maikling kwento. Kaya ganito ang maikling kwento kasi kailangan dalawang kwento ang kanyang ikwento at kailangan ikwento mo yung kwento 2 sa mga siwang ng kwento 1. Okay? Isipin kaya tayo dissatisfied sa isang maikling kwento ay dahil yung form niya hindi in-accommodate yung kwento 2. Kwento 1 lang siya. Parang medyo abstract at theoretical, ano? Punta tayo sa modernong kwento. So, ito nga si Chekhov, si Catherine Mansfield, si Sherwood Anderson, at saka sabi ni Piglia, yung Joyce ng Dubliners. So, wala na yung sorpresa sa dulo. Wala lang twist. Ipaparamdam ang tensyon ng dalawang kwento nang hindi nare-resolba. Ito yung ito na yung siguro parang gigantic shift sa kamalayan, sa filosofiya, sa ideolohiya, sa kanluran, at sa kanilang maikling kwento. So, parang medyo mas abstract yun, ano? So, si Poe, at tandaan natin si Poe ay klasikong maikling kwento. Ikakwento niya yung unang kwento, kwento 1, nang naka-anunsyo na yung ikalawa. Alam mo na may ikalawa. Si Hemingway, ikukwento niya ang dalawang kwento na para bang iisa lang sila. Yung sinabi ko, it's one story, that's two stories, that's actually one story. Paano yun? Yung iceberg ni Hemingway ay alam natin. So, ano nga ba ang interesting about icebergs? Nakatago yung kanyang kalakhan. Ang pinaka-importante ay hindi na ikinukwento, hindi na explicit. Ang lihim na kwento ay kinukwento sa hindi sinasabi, mula sa implikasyon at alusyon na lamang. Ito yung nakikita natin, pero ito yung lihim kwento 2. And yet, it's one story. It's one story. Doon daw sa Big Two-Hearted River ni Hemingway, si Nick, meron kasi siyang Nick Adams stories, kwento lang ito ng pangingisda. Pero actually, kwento ito ng epekto ng gera kay Nick. Yun yung kwento number 2. And yet, hindi babanggitin yung gera itself. Akala mo, alam mo magaling dito, kwento lang ito ng pangingisda. Hindi pala. Kwento ito ng epekto ng gera sa kamalayan ng isang tao. Paano ikukwento ni Hemingway ang anekdota ni Chekhov? Sa kanya, idedetalye niya yung sugal, yung atmosphere sa casino, yung mga technique sa pagpusta. By the way, walang technique sa pagpusta, no? Kahit anong gawin mo sa pagpusta, matatalo ka. Okay? Huwag kayong magkakasino, huwag kayong mag-gambling apps. Alam ko na mahirap kasi every other second merong gambling ad. And yet, balimutan nyo na yung sining ng maikling kwento, ito lang yung tanging dapat aral na mapulot nyo, never even try. You will lose. Billions of pesos yung binubuhos doon para gawin kayong addict. Addict na nga kayo sa phone, maging addict pa kayo sa sugal, triple addict na kayo, addict pa kayo sa vape, vape din, masama yan, magkaka-cancer din kayo, okay? Pati alak, mga technique sa pagpusta, idedetalye ni Hemingway, yung ininom niyang alak, pero hindi sasabihin magpapatiwakal yung lalaki. Tatapusin niya doon sa mananalo siya ng 1 milyon. Yung reader na lang ang magsasabi, kahit na siya ay nanalo ng 1 milyon, magpapakamatay itong taong ito. Alam mo, ang dulo ay nanalo siya ng 1 milyon, pero ang dulo sa utak mo, siya ay magpapakamatay. Sa dulo ng love story, alam mo na sila ay magla-love making, pero hindi mo napapakita yung love making. Ganon din yung kwento nito. Paano na si Kafka? So, isa na namang modernist. Kwento pa rin ni Kafka yung pagpapatiwakal, pero normal na normal, no? Parang bureaucratic procedure. Pero ang monstrous kay Kafka ay yung casino at saka yung pagsusugal. So, ito ay mga technique, na-develop nila yung kanilang mga technique ng pagsusulat para sundin yung sabi ni Piglia na essence ng maikling kwento. How to tell two stories as if they were one, because they are one. So, para pag si Borges kasi
lagi nga daw, sabi ni Piglia, laging bored si Borges sa story 1. Yung story 1 ay yung normal, yung lantad. Kaya ang ginagawa na lang niya ay gumagamit ng parodiya, light parody ng mga genre. Mga gangster, mga detective, tulad nito. Tapos, isang eksena lang ng pagpapatiwakal, ito yung story 2, ito yung magtatakda ng tadhana nung gambler. Isinusulat ng maikling kwento para balabasin ang inililihim. Ito ay walang hanggang paghahanap sa ilalim ng surface ng buhay ng nakatagong katotohanan. Isinusulat ang maikling kwento para palabasin ang inilihim.